Marami pong vloggers ang gumawa ng content na ito at nagbahagi nitong ibabahagi po ni Sir Butch sa atin. Pakinggan po natin at ating pong pag-usapan. Ito'y di umano'y patungkol sa plano ni Sara Duterte na makipag-usap kay PBBM, closed door mga kababayan. So pakinggan po natin at ating pong pag-usapan. Balita ko mga kaloyalista, humihingi daw si BP Sara ng closed door meeting kay PBBM. Wow, lumalapit na talaga. O naiipit na. O nangangatog na, o kinakabahan na, o natatakot na. Diba? Kaya, mahal na Pangulo, huwag kang pumayag. Huwag po kayong magkumpiyansa, mahal na Pangulo. Alam na natin ang ugali nila. Baka tutuklawin ka balang araw. Kaya, mag-iingat po kayo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Well, mabilis lang po ang reaction ko dyan mga kababayan, and I'm sure agree po kayo sa sasabihin ko. Para po sa akin, kung totoo man na may plano si Sara Duterte na makipag-usap, closed door kay PBBM, kung ako po ang tatanungin nyo, ang i-advise ko po kay PBBM ay kagaya ng sinabi ni Sir Butch. Huwag po siyang pumayag. Huwag po siyang pumayag na makipag-meeting or huwag siyang makipagkita or makipag-usap nor makipag-usap kay Sara Duterte mga kababayan. Huwag na po siyang makipag-usap sa mga Duterte. Ako po, kung ako po ang tatanungin nyo, hindi na po dapat siya napagkatiwalaan, hindi na po dapat nagtitiwala si PBBM sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito, kaalyado ng mga Duterte, sa mga alipores nila, sa mga magkakapatid na Duterte. Pambihira mga kababayan, bakit pa po siya magtitiwala? Bakit pa po siya makikipag-usap? Halos lahat silang magkakapatid ay nagbanta sa Pangulo. Pinagbantaan ang buhay ng Pangulo, pati si FL. Hindi po ba? Binabastos, binabalahura ng mga vloggers, pinagbabantaan, kung ano-anong pambabastos ang ginawa at natamasa ni PBBM mula sa kampo ng mga DDS at ng mga Duterte. Bukod doon, minaliit ang kanyang pagiging presidente, kung ano-anong panlalait, pang-insulto at pagpapakalat ng kasinungalingan. So ano pang reason para makipagkita siya at tanggapin niya si Sara Duterte sa kanyang opisina or makipag-usap siya closed door kasama si Sara Duterte? Kung ako po ang tatanungin nyo, ay hindi na po dapat yan. Huwag na po siyang pumayag. Huwag niya pong tanggapin sa kanyang opisina si Sara Duterte. Wala na po silang dapat pag-usapan. Kung ako po ang tatanungin nyo mga kababayan, my goodness, 2 years na lang po ang administrasyon ni PBBM. Dapat po iwasan na niya ang mga drama, ang mga madadrama, ang mga mayayabang, ang mga palaaway. Iwasan na po niya. Less than 2 years na lang kung ako nagkakamali. Doon na lang po siya mag-focus sa huling mga taon ng kanyang panunungkulan. Mas mag-focus na lang siya sa kanyang trabaho at sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Kasi wag na niyang i-engage, no? Ilayo niya ang sarili niya sa mga toxic na tao, sa mga taong may mga pansariling interes, sa mga taong talagang punong-puno ng galit sa puso at paghihiganti. Ilayo niya ang sarili niya doon dahil hindi po yan makakatulong sa kanya, sa kanyang performance bilang Pangulo, at wala pong mabe-benefit dyan ang mga Pilipino. So sana po, Mr. President, huwag kang makipagkita, huwag kang pumayag na makipag-usap kay Sara Duterte. Wag na, dahil napakalaki na ng ginawa nilang kabastusan, kasalanan, at pagbabanta at paninira sa'yo. So, wag mo na silang bigyan ng dahilan, para maging worthy sila ng atensyon mo at ng oras mo. Mas mag-focus ka na lang sa trabaho mo at sa aming mga Pilipino, at nang sa ganun ay mas maging maayos ang pagtatrabaho mo bilang Pangulo sa huling 2 taon ng iyong panunungkulan, Umiwas ka na sa gulo, iwasan mo na sila. Alam naman namin since day one, hindi mo sila pinapatulan at hindi ka nakikipag-away. Pero yung tipong ikaw pa yung lalapitan dyan, na sila naman itong palaaway, na sila naman itong talagang lumilikahan ng gulo. At ang dami-daming proof of destabilization na ginawa nila, wag na wag ka ng papayag, Dahil sa tingin ko, yung mga tao, ayaw din nila na makipagkita ka kay Sara Duterte at makipag-usap. Wala nang reason, wala nang valid reason. Hindi sila karapat dapat sa oras mo at hindi sila dapat pinapansin. Kasi kitang-kita naman natin yung mga kasamaang pinalaganap nila at mga kasinungalingan So nakakaumay na. Tama na yung drama nila, wag na natin silang pansinin. Yun lang mga kababayan. Salamat po.